pagkat ikaw ay nagiging suspect o na markahan na kritiko sa gobyerno sa kasalukuyan, gagawan ka ng mga kaso. Ipapatawag ka sa Kongreso, ikukulong ka, ididetini ka, at hindi ka makakalabas dahil hindi ka makapag-file ng bail petition o piyansa. At tatanggalan ka ng kalayaan sa pagpapahayag at kalayaan na maging malaya. These are only happening, mga bagay ito na nagaganap lang sa isang umiiral na diktadura. Kaya sabi ko nga, duwag na uri ng pagkadiktador ang gustong gawin ni Marcos at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez because they are weaponizing Congress kasama po ang mga urban operatives ng Communist Terrorist Group na nagiging kasabwat nila para magkaroon po ng political persecution. Hunger for power. It will divide the nation. Nagiging formalidad na lang, Brother MJ and Brother Jade, o nagiging token. Ang tawag dyan token, democracy, o formalities of democracy. Sapagkat ang diwa at ang buong pagiging sagrado o the sanctity of democracy is in its openness to listen to both sides of opinions and encourage and promote dissenting opinions. At hindi para isuppress ito, takutin ang mga nagsasagawa ng pagpapahayag na salungat sa mga status quo o sa kasalukuyang administrasyon sapagkat yan ay mga hakbang ng tyrannical o despotikong pamumuno similar to a dictatorship. So formality na lang po ang ilang mga aspeto ng demokrasya. For example, ang SMNI, inikutan nila ang batas. There is a franchise law granting the authority for SMNI to operate as a free independent media outfit until 2044. Hindi po yan natanggal ang prangkisa at batas na yan. At hindi po yan nangyari na sinunod ng Senado ang mapang-abuso na ginawang resolusyon ng pagbabawi sa prangkisa na ginawa ng House of Representatives. Therefore, the franchise is valid until 2044. Pero itong mapang-abusong National Telecommunications Commission na under sa Office of the President at itong House of Representatives, nakipagsabwatan. Ito sila para hindi mag-operate ang SMNI on a basis of the franchise law granted to SMNI. Yan ay isang kalapastanganan sa karapatan ng mga mamamayan sa pagkakaroon ng free media o malayang pagpapahayag. Pangalawa, yung tanong mo, Brother MJ, pagkat ikaw ay nagiging suspect o na markahan na kritiko sa gobyerno sa kasalukuyan, gagawan ka ng mga kaso. Ipapatawag ka sa Kongreso, ikukulong ka, ididetini ka, at hindi ka makakalabas dahil hindi ka makapag-file ng bail petition o piyansa. At tatanggalan ka ng kalayaan sa pagpapahayag at kalayaan na maging malaya. These are only happening, mga bagay ito na nagaganap lang sa isang umiiral na diktadura. Kaya sabi ko nga, duwag na uri ng pagkadiktador ang gustong gawin ni Marcos at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez because they are weaponizing Congress kasama po ang mga urban operatives ng Communist Terrorist Group na nagiging kasabwat nila para magkaroon po ng political persecution sa ating bansa, and they do not tolerate anymore any opinion that are any opinion that is opposing or contrary to the position of the administration. At lahat gusto nila papuri at hindi pwedeng pumuna ang taong bayan. At kapag pumuna ka, tatawagin kang fake news peddler, tatawagin kang narco-vlogger, tatawagin kang konektado sa mga pogo operators. Similarly, yan ngayon na nakikita natin dito sa pinakamalubha na uri ng mapang-abusong kongreso na ginagamit ng administrasyon para tugisin, supilin, takutin at paralisahin ang anumang semblance of political opposition or political dissent na nakakasakit po sa interes ng administrasyon. Tama po ang obserbasyon na yan, Brother MJ. We are moving towards every day into a state of totalitarianism or a state of tyrannical rule similar to an open dictatorship without declaring dictatorship or martial law to that matter, kagaya ng nangyari noon sa panahon ng Marcos Sr. Those are observable, undeniable realities na nagaganap ngayon sa ilalim ng administrasyong kasalukuyan. Do you think itong mga political atmosphere ngayon sa bansa nakakatutulong to empower the Filipino people, kay Eric? Hindi, mas nakakapagdulot ito ng pangamba, panganib, at nagdudulot ito ng malubhang krisis pang politika.
Kahapon lang nakita ko mahigit 2 milyon, in fact 2.1 milyon ang Pilipinong nawala ng trabaho in January alone. At kung i-factor in natin Brother MJ and Brother Jade, umaabot yan sa 3 million kung i-factor in natin ang mga underemployed o kulang sa trabaho. Yan ang dulot ng ganitong kalagayan na inuuna ng administrasyon ang mga pang-aatake politikal at ang maruming laro sa politika at ginagamit ang poder sa gobyerno at pondo para magkaroon ng masidhi o malubhang pangpolitikang konflikto o bangayan. Ang nabibiktima niyan ang kabutihan at kagalingan ng mga taong bayan na sa sakripisyo. Ang ating ekonomiya ay dumadaos-dos. Mantakin mo in January alone, 2.1 million ang nawalan o wala ng trabaho at aabot pa sa posibleng 3 million kung ifa-factor in ang kulang o underemployed ng trabaho nila. At ang pangalawa pa, makita natin ay tumaas ang tantos o bilang ng mga nabibiktima o umaabot sa antas ng kahirapan o poverty line in the last 2 months ng bansa ng gobyerno ngayon. At ang pangatlo, ito po ang pagwaldas sa iba't ibang pondo ng ating bayan ay malinaw po na nagiging dahilan upang magkaroon pa ng mas malawak na kaguluhan sa politika at maapektuhan ng mas malawak at malaki ang pang-ekonomiyang kalagayan. So hindi nakakabuti sa taong bayan ang ala totalitarian, diktadura at walang pakundangang paggamit ng kapangyarihan sa gobyerno upang supilin ang mga kalayaan sa pagpapahayag at pagpupuna sa gobyerno sapagkat nag-uudyok ito ng mas malalim pa na epekto ng krisis politika sa kabuuang kalagayan ng kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. Magandang vision ba ito for the first 3 years of an administration? Ka-Eric, 3 years pa lang ganito na nangyayari. This is the worst Congress under this administration and this is the administration na wala pang 3 taon, magta-3 taon pa lang Brother MJ ay lumalagapak na ang bansa. 37% of investment nang nawala in the last quarter alone, last 2024. 65% ng budget niya naubos na first month pa lang. At ngayon, nabuking pa na ang daming mga insertions na illegal. Ang budget sa PhilHealth na kinuha, sinakmal nila, dinideklara at mukhang idideklara ng Supreme Court na unconstitutional, illegal ang ginawang yon and that is a very clear violation of the Constitution at betrayal of public trust which is an impeachable offense against Marcos at yan po ay malinaw na krimen. Technical malversation is equivalent sa pagnanakaw mo ng kaba ng bayan without taking it away directly but making it appear na ginamit mo pero nilipat mo sa bagay na hindi ka rapat-dapat ayon sa batas. Pagnanakaw pa rin ang equivalent ng technical malversation. So dito mo lang nakikita na ang gobyernong ito ay tuloy-tuloy po ang paglaganap ng iskandalo. Iskandalo sa korupsyon, iskandalo sa pag-aabuso sa poder, iskandalo po sa kawalang paggalang ng batas at ang pagwawalda sa kaban ng bayan, unprecedented ang nakita natin ito sapagkat walang pagkatakot o walang pag-aalangang gawin po ang pagbabalik ng monumental corruption, pagpapahintulot ng pork barrel sa tawag ng ayuda, at mga illegal na pangungurakot gamit ang tinatawag na congressional insertions. Lahat ng ito nakita natin na nabibisto ito ngayon sa Supreme Court sa mga oral arguments. And these are the hallmark of a bankrupt, morally bankrupt, and politically incompetent government of the current administration.